Salamat sa Panginoon for the great privilege and opportunity na makadako sa trono ng ating Diyos sapagkat alam natin kung gaano po kahalaga ang pananalangin. So once again, let's come to Him to ask for His blessing sa maikling panahon ng ating pag-aaral ng Kanyang mga salita. Let's pray. Almighty Father, we worship and adore You. Maraming salamat sa inyong kabutihan sa amin sa napakaraming bagay, Panginoon. In-acknowledge namin ang inyong presensya sa aming kalagitnaan sapagkat kung hindi sa inyo, ay wala kaming dahilan para magtipon-tipon. Pero alam namin kung gaano nga po kahalaga ang panahon ng pananalangin. And so, even at such a time as this, O Lord God, kataguin niyo po kami maging sa maikling panahon ng aming pag-aaral ng inyong mga salita upang sa gayon, bigyan niyo kami ng tainga na handang makinig at ng puso na handang tumanggap nito, again, only through the leading of your Holy Spirit. To bless and guide us, guide my tongue as I proclaim your word. And we pray, O Lord, na kami po ay tunay na mapatatag ng inyong mga salita. Blessed be your name. In the wonderful name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Alam po natin na sa mga panahong kagaya nito, napakaraming dahilan para mangamba ang maraming mga tao. Diba? Binabanggit na nga natin palagi, and it is our prayer, yung mga gerang nagaganap, naway patigilin ng Panginoon, yung tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis, na nakaka-apekto sa iba pang mga bagay. Then of course, yung paghina ng piso sa dolyar. I mean, mga physical things, and yet, alam natin yung epekto sa bawat isa sa atin. Pero ang tanong, sa gitna nito, what do we do? Siyempre, alam natin, kailangan siguro dadating sa marami yung panahon na mag-iigpit ng sintron, matututong mag-isip, paano nga ba gastusin ang lahat ng tama. Pero higit doon, ito bang nagdadala sa atin para lalong lumapit sa Diyos at ipagkatiwala? Hindi lang yung ating physical needs, bagamat mahalaga, but more so, our own spiritual needs. Ganun ba tayo ka-concern sa ating mga kaluluwa? Now, salamat na lang sapagkat alam natin sa pabago-bagong panahon, meron tayong Diyos na hindi nagbabago. At yun yung katiyakan na pwedeng magkaroon tayo sapagkat ang Diyos mismo ang nagsabi kung sino siya. Remember Malachi chapter 3, verse number 6? Malachi chapter 3, verse number 6. Sabi doon, "For I am the Lord, I change not. Therefore ye sons of Jacob are not consumed. Sapagat akong Panginoon ay hindi nagbabago, kaya't kayo o mga anak ni Jacob ay hindi napapahamak." Yun mismo yun, yung pagiging hindi nagbabago ng Diyos, ang kanyang katangian na pwedeng pagtiwalaan, ang pwedeng magbigay sa atin ng pagpapatuloy ngayon at maging sa hinaharap. Pero ang pinaka-main passage natin for this afternoon is found in Psalm 46, sa awit, kabanatang 46. And sa mga nakakaraang araw, ginamit ito ng Panginoon to give me that kind of comfort that I need. Kung paanong kailangan ko to, alam kong sa maraming panahon, ito rin ay naging comfort ng maraming mga mananampalataya. Ito po ay nagpapasimula sa famous statement in verse number 1 of Psalm 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. At dun po sa second part ng phrase na iyon, kukunin natin ang pinaka-title ng ating sermon, our very present help in trouble. Ang ating handang saklolo sa kagipitan. Now, gusto ko yung simulang-simula ng awit na ito kung saan ang Diyos agad ang itinataas. Sabi doon, God is our refuge and strength. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Napaka-bilis dapat tayong paalalahanan na hindi sa ating mga resources, hindi sa anumang ating kakayahan, hindi sa mga tinitingnan natin sa ating paligid, malagak ang ating tiwala. Pero sa Diyos at sa Diyos lamang.
At yun ang focus ng kabanatang ito, ng awit. Now, at lalo pa tayong ifo-focus sa Diyos, dun sa salita na sino ba ang Diyos sa buhay natin ngayon? Who is God in our life right now? Of course, siya yung Diyos kahapon, nung nakaraan, siya rin ang Diyos natin sa hinaharap, pero ang mahalaga, sino siya sa atin ngayon? Remember, He is the great I am. Siya nga. At ang sabi doon, as our refuge bilang kanlungan, pwede tayong tumakbo sa Kanya para sa pag-iingat niya, para sa Kanyang comfort. Para bang, kung i-imagine niyo isang mataas na pader, o marahil isang high tower, or isang fortress o muog, o yung tanggulan, pwede tayong lumapit sa Diyos. Siya lang ang pwedeng magbigay sa atin ng ganoong pag-iingat or protection. And bilang kalakasan as our strength, sa panahon na tayo ay nanghihina, whether physically o sa ating puso, emotionally, or even spiritually, alam natin kanino tayo pwedeng tumakbo sa mga panahong ganoon. Na nararamdaman natin yung kahirapan, yung panganib, o marahil yung kagipitan. Kaya napakahalaga ng isang word na yun eh. Yung the word is. God is our refuge and strength. The continuous form. He is the ever-present God. Sapagat ito yung kailangan natin sa sandali ngayon. Kaya nung binabanggit, He is a very present help in trouble. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Nung tinitingnan ko sa margin ng Bible, yung phrase na yon, another rendition is, an abundantly available help. Sagana sa tulong ngayon. At ito ay sinasabi ng mga awit mula sa kanilang karanasan. Sapagat kung makikita nyo sa unang bahagi ng inyong Bible, ang sumulat nito ay tinatawag ng mga anak ni Korah, the sons of Korah. Para sa kanila, sa panahon yon, naranasan nila at patuloy nilang nararanasan ang masaganang tulong na pinagkakaloob ng Diyos sa kanila. At kahit sa atin ngayon, because He is the ever-present God, ganun pa rin. Pareho pa rin na pwede natin siyang pagtiwalaan, madali siyang lapitan, at masagana siya sa kanyang pagkakaloob. Yun ang Diyos na ating sinasamba. At ibibigay pa nga dito, para mas lalo nating ma-imagine, ang pinaka-worst case scenario na pwede nating maisip, yung pinakamalala na pwedeng mangyari. And if you would notice in verses 2 to 3, sabi doon, kung yan ang Diyos, ano ngayon? Sabi, therefore, we will not fear. Hindi tayo matatakot. Even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Verse 3, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. Sila. Isipin nyo nga naman, paano kung yung pinakapundasyon mismo ng mundo ay mayanig? Yung napakalakas. In fact, ang sabi doon, literally, yung term na even though the earth be removed, it literally means at the changing of the earth. Kapag nagbago yung mundo. At diba, yung mga scientists, sinasabi nila, meron silang ine-expect at dapat pagandaan yung pinatawag nating the big one. Baka daw tumama kung kailan, hindi natin alam, pero may napakalakas na lindol na pwedeng bumago ng mundo at sa buhay ng maraming mga tao. Pero magkaganon pa man, pwede pa rin tayong umasa sa Diyos. Ang isa pang senaryo na binigay, paano naman kaya yung mga bundok? Pag tinignan niyo yung mga bundok, kung merong structure na makikita mong napakatibay, napakatatag, ilang henerasyon na andyan pa rin yan, yun yung mga bundok. Pero paano daw kung yung mga bundok mismo ay malipat at mapunta sa dagat, lalo na sa kailaliman ng dagat, ano na mangyayari? Napakalakas na catastrophe na noon. Or in verse number 3, kahit na daw yung mga dagat mismo ay magkaroon ng napakalakas na mga alon, magkakaroon ng malakas na ingay, at
humampas ang buong puwersa nito para maapektuhan ang mga bundok at lahat ng madadaanan niya, anong mararamdaman natin? Natural, matatakot tayo. Pero dahil sa pagkakilala sa Diyos na ito, na siyang pwede nating lapitan sa lahat ng panahon, lalo na ngayon, a very present help in trouble, hindi ito magiging dahilan, gaano pa man kalalaian, para mawalan tayo ng pananampalataya sa Diyos at lumayo tayo sa Kanya dahil sa takot. Now remember, hindi ibig sabihin na hindi na tayo nakakaramdam ng takot o makakaramdam ng takot sa hinaharap. Tao pa rin tayo eh. Pero ang ibig sabihin, ano mang ang maganap sa buhay natin, hindi yung takot ang mangingibabaw, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at pwede nating ipagkatiwala sa Kanya, siyang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Magagawa pa rin natin yung tama sa gitna ng pinakamalalang sitwasyon. Kaya nga, kapag ganyan ang senaryo, meron kang napakalaking Diyos at napakalala ng sitwasyon, anong dapat natin gawin? Binigay yung term, sila. At alam nyo naman, pag binanggit yung term na sila, ang ibig sabihin, tumigil muna. It's time to pause and to reflect. At kailangan din natin ng mga panahon ganon, mga kapatid. Sa sobrang busy sa buhay, sa sobrang daming mga nangyayari, pwede tayong go, go, go. Pero we need to take time to be with our God, to spend time with Him through His Word and in prayer. At lahat ito, maisip natin, sino ba ang Diyos natin ito sa lahat ng mga nagaganap sa paligid natin. At doon natin mararanasan ang pagiging malapit ng Diyos sa atin, ang pinaka-masarap na presensya ng Diyos sa ating buhay. Kailangan po natin yan, mga kapatid. Now, pagdating sa verse number 4 of Psalm 46, biglang napaisip ang mga awit. Anong sabi niya? There is a river whose streams shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. Pagkatapos banggitin ang pinakamalalang pwedeng mangyari, it seemed like there's now a contrast. Biglang may pagbabago sa senaryo. At nag-iisip ang mga awit ng napakagandang kalagayan. Kung saan merong dumadaloy na napakalaking ilog sa kanila, papunta sa kanilang syudad. Now, mahalaga to sapagkat tandaan natin, ang Jerusalem ay walang malaking ilog na dumadaloy papunta sa kanila. Meron silang maliliit na mga tubig, like streams. Pero yung major river, yun daw ang kakaiba pagdating sa Jerusalem. Wala silang ganoon. Whereas all of the other known cities in the world, even at that time, at kahit ngayon meron silang maganda at malaking daluyan ng tubig. For example, pagdating sa Babylon, meron silang tinatawag na Euphrates River, na kilalang kilala para sa kanilang pagpapatuloy ng kanilang sibilisasyon. Ang Nineveh, which is the capital of the Assyrian Empire, meron silang Tigris River, na kilala rin. Ang Egypt, especially ang kanilang mga key cities like Memphis and Thebes, they had the Nile River. Tandaan nyo, sinasamba nga nila yun ilog na yun Ibig sabihin, sa lahat ng mga major cities sa iba-ibang bansa, meron silang inaasahang dumadaloy ng malaking ilog. Ang Jerusalem ang wala. Kaya nai-imagine ito ng mga awit, napakasarap sana kung merong ganitong tagpo. At in fact, even si Ezekiel, meron siyang prophecy pagdating sa Ezekiel 47:12 patungkol sa pagpapala ng Diyos. Inihalin tulad niya sa malakas na alon ng ilog. And even in Revelation 22, and in verse number 1, ang picture is like this. And He showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. So even in that, yung imagery, masaganang masagana.
Kaya niya ito binabanggit. Nag-i-imagine siya, sana ganito. Now, of course, nung binanggit yung city of God, it is none other than Jerusalem. Napakahalaga ng lugar na ito, sapagkat sa Jerusalem, andyan daw yung tabernakulo ng Diyos, yung lugar ng pagsamba, the holy place of the tabernacle of the Most High. At sa Bible, such an honor is given to Jerusalem para isipin na ito yung ideal city. Remember, may tinatawag sa Revelation chapter 3 verse 12 and Revelation 21:2 as the New Jerusalem. So ganun na lang itinataas ang bayan ng Diyos. Kaya para sa mga awit, nananabik siya kapag ang Diyos kumilos sa kanilang kalagitnaan at naranasan nila ang napakalaking mga pagpapala ng Diyos. At dahil ang Diyos ay nananahan kasama nila. Di ba what? That's probably our greatest privilege as Christians na hindi mararanasan ng mga unbelievers. Bagamat maaaring mas marami ang mas mayayaman o mas nasa mataas na katungkulan, pero walang sinabi yon kumpara sa ating relasyon sa Diyos. Kung siya ang nasa kalagitnaan natin. What a great blessing we have from God. Kaya nga po, pagdating sa verse number 5, sabi sa Psalm 46:5, God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her just at the break of dawn. At kailangan maisip din natin to. Ano ang pagpapala o provision na meron sila dahil lamang sa Diyos? At ganun din sa atin. Hindi naman dahil ito sa ating sariling kakayahan o ating pagpupursige, dahil lamang sa Diyos. Kaya napakasarap na malaman ang Diyos nasa kalagitnaan natin. Hindi tayo kailanman matitinag. Salamat sa Panginoon. At sabi doon, kung paano naranasan nila, mararanasan din natin ang tulong ng Diyos sa panibagong araw when the morning dawns. Di ba simbolo ang panibagong araw ng panibagong pag-asa? Pagkatapos ng kadiliman, you wake up again. Salamat sa biyaya ng Diyos at panahon na naman para gawin ang nais ng Diyos. So muli, nire-renew tayo ng Diyos. Kung tayo dumatating sa panahon, we feel down or depressed, there's always that new hope in God every day. Pag pinasin niyo po ang verses 6, pati ang 8 and 9, ito ay pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa mga bansa at sa buong mundo. Sabi nga sa verse number 6, kahit magalit pa yung mga bansa, hindi sila papansinin ng Diyos. Kahit sinong bansa pa yan. Pag pinag-usapan ng Diyos, siya pa rin ang may hawak ng mga bansa. Notice verse 6, the nations rage, the kingdoms totter, He utters His voice, the earth melts. Isang salita lang ng Diyos, parang matutunaw ang buong sanlibutan. Siya ang may hawak at may control kahit pa yung sinasabing pinaka-makapangyarihang mga bansa. Ganyan ka-makapangyarihan ang Diyos na ating sinasamba. At ganyan ka-makapangyarihan ang kanyang mga salita. Kung paanong nilikha niya ang lahat sa pagsasabing, let there be light, and there was light, nagkaroon nga. Ganun ka-makapangyarihan ang salita ng Diyos. At sabi pa sa verses 8 and 9, nakikita ko nga ang relationship sa atin yan. Bakit? Dito pinapakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pagpapatigil ng mga digmaan. Anong sabi nun? Come, behold the works of the Lord, how He has brought desolations on the earth. He makes the wars cease to the end of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the chariots with fire. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung tutusin, nagaganap lang ang mga bagay na ito dahil pinapahintulutan ng Diyos. Anytime God says, stop, it will stop. Ang Diyos ang may hawak ng lahat. And again, ang presensya ng Diyos ang pinakamalaga sa lahat ng ito. Kaya mapapansin niyo, uulitin
From verse 7, parehong-pareho ang babanggitin sa verse number 11. Anong sabi doon? The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Sila. Kailangang ulitin. Dahil napakahalagang katotohanan. Alam naman natin, pag sinabing the Lord of hosts, in the Hebrew, it is Jehovah Sabaoth. He is the commander of armies, both the army of His people and the armies of heaven. Siyang may control ng kanyang hukbo. At ang title na ito, the Lord of Hosts, it emphasizes the glory and the might of God. Kung siyang may hawak ng lahat, napakamaluwalhati nga niya. And imagine, this is the same great God we serve. As He orders the entire universe, lahat nasa hawak niya eh. Everything, from the biggest to the minutest detail. Pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. At para daw tayo na obedient army, sumusunod lang tayo sa ating commander-in-chief, following his every command. So masasabi mo ba na may nangyayari sa mundo na wala sa control ng Diyos? Hindi. Lahat yan nagaganap ayon sa layunin ng Diyos. At nung binabanggit that He is the God of Jacob, ito'y paalala sa katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. He is the faithful, covenant-keeping God, and He even fulfills His promises to undeserving people. Imagine niyo si Jacob. Kung may pipiliin, hindi naman si Jacob ang dapat mong pipiliin kung tao ka eh. Di ba na mamimili? Mas mabait si Esau eh. Pero hindi eh. Sabi ng Panginoon, Jacob have I loved. Diba? Ang Diyos ang unang pumili sa kanya. And so, maaalala to ng buong bansang Israel, kaya pala lang sila nakapagpatuloy dahil sa kabutihan at katapatan ng Diyos. And alam naman natin, sabi sa Bible, we are the Israel of God. Tayo yung lahi ng Diyos at tapat siya sa kanyang mga pangako. So, imagine the two pictures being mentioned here. Ang Diyos, siyang hari ng lahat. He is the King of the multitude, the Lord of hosts. And then, He is also the God of each individual person. Bawat isa. Dahil He is the God of Jacob. Ibig sabihin, napakalaki ng Diyos natin, pero napaka-personal niya sa bawat isa sa atin. So, it is very, very possible to have a relationship with this great God. Ang tanong, kilala mo na ba siya as your true God? Talaga bang siya ang iyong Panginoon? O kasama lang tayo sa karamihan, nakikisamba, pero hindi mo siya talagang matatawag as my God. Is He your God? Masarap, di ba? Kapag sinabing, thank you, my God, my Lord, my Savior. Pagdating sa verse number 10, ito ang utos ng Diyos. At very, very familiar sa atin ang verse number 10. Anong sabi sa verse number 10? We've heard this, we've read this, it's been preached many times. Sabi doon, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Usually, pag binabasa natin to at naririnig natin ito, ang agad application natin, manahimik ka at kilalanin mo na siya ang Diyos. And in one sense, tama naman. Kasi kailangan natin ng panahon na hindi tayo palaging abala, may panahon tayo para sa Diyos at magkaroon ng panahon para makinig sa Kanya at matuto. Makilala siya. Pero pag tinignan natin ang context, hindi lang ganun kasimple yun. Meron kasing shifting pagdating sa verses. Mapapansin nyo, sa mga unang talata, pinapakilala ang Diyos
nang sumulat. Ito ang Diyos. Pagdating dito sa verse number 10, ang Diyos ang nagsasalita. Kaya sinabi niya, "Be still and know that I am God." Siya na mismo ang nangungusap. Ibig sabihin, ang Diyos ang nag-uutos sa sanlibutan na tumigil sa paglaban sa Kanya, kilalanin siya at ang Kanyang kapangyarihan at ang Kanyang pagiging hari sa lahat ng kaharian sa mundo. Makikita natin from the context itself. Sabi nga ni James Montgomery Boyce, "In this setting, be still and know that I am God is not advice to us to lead a contemplative life, however important that may be." Mahalaga na magnilay-nilay tayo, magbulay tayo, mahalaga yun. Pero sabi niya, it is not that advice. It means rather, lay down your arms, surrender, and acknowledge that I am the one and only victorious God. Tanggalin mo na ang iyong armas o pagre-rebelde, sumuko ka sa Diyos at kilalanin mo na siya at siya lamang ang pinakamatagumpay at makapangyarihan Diyos. Yun pala yun. At totoo nga, kailangan dumating tayo sa point sa buhay natin, mamimili tayo, sino ba ang Diyos na ito? Siya ba yung Diyos ng karamihan na kung kailan lang maalala, pero hindi naman siya ang may kontrol ng buhay ng karamihan? O siya ba yung Diyos ng Biblia na walang hanggan pagdating sa kataasan? Hindi tayo pwedeng makalagpas sa Kanya. Hindi niya pababayaan ang mga tao magrebelde sa Kanya. Kaya mas mabuti pa, kilalanin ko kayo, Panginoon. And I want to surrender to you, O great God. Alam nyo, again, this is a great reminder even for Christians like us. Kasi, lalo na tumatagal tayo bilang Kristiyano, napakadali dumating yung panahon na, oo, sinuko ko na buhay ko sa Kanya, pero we are living as if hindi naman siya talagang ating Panginoon at Diyos. Alam natin in the head, siya nga. Pero pagdating sa ating puso, pagdating sa ating kaluluwa, pagdating sa ating buhay at lahat-lahat, parang hindi naman ganoon sa araw-araw ng ating buhay. Panahon na maging seryosong Kristiyano, yung talagang kumikilala sa Kanya na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas at tayo ay lingkod lamang niya. Salamat, ginawa tayong mga anak ng Diyos. Pero siya pa rin ang ating Panginoon. Napakasarap. Kapag bawat Kristiyano ay naging seryoso, isipin yun. Kung ang mga hindi mananampalataya ay hinahamon at inuutusan, panahon na para sumuko ka sa Diyos, hindi ba dapat ang mga nakakilala na sa Diyos at nagsabing nagsuko na ng buhay nila, ay totoong yun ang ating maging buhay? Lahat para sa Diyos. Kaya no wonder it would end with verse number 11. At pwedeng isigaw ang verse number 11. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Sila. Ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama natin. Ang Diyos ni Jacob ay kanlungan natin. At dahil may sila, pag-isipan nating mabuti, mga kapatid. Sana, pinaalalanan tayo ng Diyos sa gitna ng masalimuot na panahon natin. Meron tayong napakadakilang Diyos na nagsasabing, pagtiwalaan natin siya. Siya ang ating kanlungan, siya ang ating pagtitiwalaan, siya ang very present help in times of trouble. Siya ang Diyos na pwede nating asahan sa panahon ng kabag-abagan ngayon na. At ilapit natin ito sa Panginoon. We worship and adore you, O Lord God, because pinapaalalanan niyo kami, Panginoon. Totoo nga, Panginoon, ang mga nagaganap sa aming paligid, hindi namin ito pwedeng itanggi. And yet, mas totoo na kayo ang walang hanggan at dakilang Diyos na may hawak ng lahat ng ito. And so, i-comfort niyo ang inyong mga anak
upang lalo kami magtiwala sa inyo, patatagin niyo ang aming pananampalataya sa inyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa po ng aming sambahayan, ang aming iglesia, at ang lahat ng mga sumasampalataya sa inyo upang patuloy namin i-declare ang kadakilaan ninyo sa aming kapaligiran, sa mga tao nakakasalamuha namin at ipakilala namin na kayo ang Diyos na may hawak ng lahat. Blessed be your name. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita sa aming puso at pagpalain niyo po ang bawat isa sa aming pag-alis sa lugar na ito. Nabili namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po.